Alright. Isang mapagpalang morning sa lahat ka sunrise. So another day, another reaction video. So ngayon, gusto ko lang bigyan ng reaction itong message ni former Supreme Court Justice, Associate Justice Antonio Carpio. Sa dami ng mga sinasabi nito, dito ako umagri sa kanya. Kasi ito talagang number one, anti-Duterte ito eh. Pero at least this time, yung message niya talagang masasabi ko na hindi siya dito anti-Duterte, bagkus pro-Pilipino siya. Kasi sabi niya nga, and I quote, "The House and the Senate inserted 450 billion in public works fund. President Marcos Jr. vetoed only 29 billion. That 29 billion veto is just window dressing. In other words, inapproved ni Marcos Jr. so he owned up. He is responsible for the 421 billion insertion. He cannot escape liability because he could have vetoed it." Tama eh. Actually, kakapost ko lang sa Facebook. Nasabi ko nga, dun sa may nakita kong message doon sa comment ng isang Pilipino din, na siyempre nag-comment din, na sinasabi niya, saan ba nanggaling yung budget? Sino ba nag-initiate ng insertion? Si Asaldico. Saan ba in-initiate? Sa House of Representatives. Sino ba ang leader ng House of Representatives? Si Romualdez. Ngayon, sino ba ang huling pipirma para maging GAA ito? The Presidente. So it connects with this message of Antonio Carpio. Kasi at the end of the day, paikot-ikot tayo ng paikot-ikot kung accountability pag-uusapan, ito yung accountability. From Saldico, Romualdez, and Marcos. Silang tatlo. Kasi kung hindi pinirmahan ni Marcos, President Marcos, yung mga illegal insertion na yan, hindi magkakaroon ng ganyan ka-massive corruption. Kaso, pinirmahan niya, it only shows na mayroon siyang basbas sa mga ginagawa ng mga to. Kasi unang-una, pinsan niya yung speaker, tapos yung appropriation chairman naman, bata naman ng speaker, tauhan ng speaker. O imagine that. So ibig sabihin, nagkaroon ng connivance, nagkaroon ng conspiracy. Ngayon, kala nila hindi mabibisto. Eh unang-una, ang bumisto nga sa kanila si VP Sara na. Dahil una pa lang, last year pa sinabi na ni VP Sara na 2 tao lang ang may control ng budget. Which is true. Lumalabas ngayon ng totoo. Natotoo talaga yon. Pangalawa, yung SONA na pinagmayabang ni Presidente na 5,500 na flood control project, natapos na raw. O after 2 days, umulan, binaha ang Metro Manila. It only shows na yung kalikasan na mismo ang nag-booking sa Presidente. Na yung mga sinabi niyang flood control project na yan ay kalokohan lamang. Kaya lumabas ang totoo, nakita yung massive corruption lalo. Now it's about time, sino ba dapat ang managot? Huwag na po tayong paikot ng paikot. Kasi it's all about leadership. It's all about accountability. If you are a leader, you have to own the accountability or a responsibility. Common responsibility yan. So dapat, silang panagutin dapat. Pauwiin si Saldico rito, ikulong yan, kasuhan yan, pati si Romualdez, at ibito si Marcos, si Presidente. Kasi siya yung nagpirma eh. Pwede niyang ibito. Kung alam niya ito ay mga illegal insertion, ibito niya. Kasi he has all the power to veto. But he opted not to do it. Kaya syempre, isa rin siya sa talaga, may pananagutan dito. Command responsibility siya. So I hope na may managot talaga dito kasi kawawa po tayo mga Pilipino, kawawa yung mga next generation natin kung itong massive corruption ay patuloy na mamamayani. Kawawa po ang bansa natin. Nababaon sa utang ang gobyernong ito, pero wala namang mga concrete projects na ipinapakita or na itatapos. So it's about time. Kaya dapat matuto na tayo. Pagtulungan tayo na hindi matigil ang issue na to para hindi nila matabunan o mailihis. Kasi they are trying to reroute the issue. Papunta na naman sa Duterte. Lagi na lang Duterte. 3 years more, magpo 4 years na nakaupo ang admin na to, Duterte pa rin. So it's all about leadership. You have to man up. Diba? Kailangan panindigan mo, ikaw ang leader eh. Diba? It's all about leadership. Accountability. Right? God bless everyone. Spread peace and love. God bless the Philippines.